Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Happy Sunday sa iyo, kaagapay. Ang bilis ng araw, purihin ang Panginoon dahil nananatili siyang tapat at mapagmahal sa bawat isa sa atin sa kabila ng tayo ay pabago-bago at napakadaming pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Bago po tayo magtungo sa ating pananambahan ngayong araw, magandang tayo muna, kaagapay, ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald Llobrera po ito, para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting dito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Dito po sa 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZS. Ganon din sa 702 DZS app. Nawa ang araw na ito ay mapuno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos. Kaagapay, simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat, pinupuri namin kayo at dinadakila. Napakalawak ng inyong biyaya sa bawat isa sa amin na hindi kayang sukatin ng aming isip, Panginoon. Sa oras pong ito, muli kami ay dudulog sa inyo, nagpapakumbaba sa inyong harapan at patuloy na umaamin sa aming mga pagkukulang. At kayo, O Diyos, ang patuloy na nagpupuno ng mga kakulangan ito ng aming buhay. Panginoon, sa oras pong ito, linisin niyo po kami, pagindapatin at patawarin sa aming mga kasalanan at sa aming pagdulog. Panginoon, alam namin na kayo po ang tutugon sa aming mga panalangin ayon lamang sa inyong tamang panahon at banal na kalooban sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ingatan niyo po ang aming mga kaagapay. Pagpalain niyo po sila, lalo po yung mga kaagapay namin na may mga pinagdadaanan sa mga panahong ito, Panginoon. Lord, walang mahirap sa inyo. Basta't patuloy kaming magtiwala at manampalataya sa inyo, Panginoon. Mag-focus lamang, Panginoon, sa inyo sapagkat pwede kaming madistract ng mundo, ng kaaway, Panginoon. Ngunit habang kami lumalapit sa inyo, patuloy naming nararanasan ang inyong kabutihan, ang inyong pagmamahal, ang inyong pagyakap sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan sa ibaba. Masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. Sakali naman, kaagapay, na tinugon na ni Lord ang inyong mga prayer request, mangyaring ibalita nyo po sa amin, ipadala nyo po sa amin ang inyong mensahe ng pasasalamat at magbalik tayo ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Purihin ng Diyos at para sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita sa oras pong ito, halika, kaagapay, samahan mo akong magbulay-bulay ng banal na salita ng Diyos. At sa araw na ito, ating tatalakayin ang mga dakilang bagay, ang mga salitang binigkas ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang mga salitang tungkol sa mga biyaya at katotohanan sa ating mga buhay. Nung naglakbay sa lupa ang Panginoon,
Napakadami niyang binanggit na mga salita. At kung babasahin natin ang banal na kasulatan, maaari nating i-apply ngayon sa ating buhay kaagapay. Sa pagkakataong ito, pag-aralan natin ang ilan sa mga aktwal na sinabi ng ating Panginoong Hesus. Una, yung sinabi niya na tumawid tayo sa kabilang ibayo. Ito po ay matutunghayan natin sa Lucas Kabanatang 8 sa mga talatang 22 hanggang 25. Isang araw sumakay sa isang bangka si Jesus at ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa ibayo. At ganun nga ang ginawa nila. Nang sila ay naglalayag na, nakatulog si Jesus at bumugso ang isang malakas na unos. At ang bangka ay pinasok ng tubig, kaya't sila'y nanganib na lumubog. Nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, Panginoon, mamamatay tayo, sabi nila. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang malalaking alon. Tumahimik ang mga ito at bumuti ang panahon. Pagkatapos sinabi niya, nasaan ang inyong pananampalataya? Ngunit sila'y natakot at namangha. Sinabi nila sa isa't isa, sino kaya ito? Inuutusan niya pati ang hangin at ang tubig. At sinusunod naman siya ng mga ito. Kaagapay nataranta ang mga alagad. Nasaan ang Panginoon? At habang sila ay natataranta, natagpuan nila si Jesus na natutulog at ang sabi nila, para bang wala ka bang pakialam, malulunod na tayo. Sa kabila ng malakas na unos ay ang sarap pa rin ng tulog ng Panginoong Jesus. Ngayon po, balikan lang po natin yung mga sinabi kanina ni Jesus. Sabi niya, magtungo tayo sa ibayo. Nakalimutan yata nila nitong mga alagad na ito ang sabi ng Panginoon na magtungo tayo sa ibayo. Nasa sinabing ito ni Jesus, tiyak na makatatawid sila sa laot anuman ang mangyari, anumang unos ang kanilang pagdadaanan. Ang nakalulungkot, nakalimutan ng mga alagad na ang kasama nila ay ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat at kaya niyang pahintuin anumang klasing unos. At kaya niyang itawid ang mga alagad sa kabilang ibayo ng ligtas. Kaagapay, ikaw na nakikinig o nanunood sa mga oras na ito, ano man ang kalagayan mo, kaya kang itawid ng Panginoon. Kaya kang itawid ng Panginoon mula sa sakit tungo sa kagalingan. Kaya kang itawid ng Panginoon mula sa kalungkutan tungo sa kagalakan. Kaya kang itawid ng Panginoon mula sa kabalisahan tungo sa kapayapaan. At kaagapay, kaya kang itawid ng Panginoon mula sa kabiguan tungo sa katagumpayan. Ikalawa, matatagpuan sa talatang 24. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang malalaking alon. Amen. Kayang patigilin ni Jesus ang unos. Sumusunod sa kanya maging ang kalikasan. Alam mo kaagapay sa mga panahon na ito na tayo ay dumadaan sa matinding unos. Unos ng pagsubok, karamdaman na tila bagang tayo ay nangangamba at nag-aalinlangan. Unos ng kahirapan. Nababatid kong walang unos na hindi kayang patigilin ng Panginoong Hesus. Magtiwala ka lang sa Kanya at tiyak na hindi Kanya bibiguin. And whatever storm that you are encountering right now, maybe you are experiencing super typhoon, kayang patigilin yan ni Jesus. Jesus is telling you right now, I can calm that storm in your life at magiging maayos din ang lahat. Ang isa pang sinabi ni Jesus ay matatagpuan sa 1 Kabanatang 11 sa mga talatang 40 hanggang 44. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako.
At alam kong lagi mo akong dinirinig, ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Iniutos ni Jesus sa kanila, kalaganin niyo siya at nang makalakad siya. Kaagapay, sumigaw si Jesus, Lazaro, lumabas ka, o sa ibang salin, bumangon ka. Ang ibig sabihin, Lazaro, magbalik ka sa buhay. Kaagapay, anuman ang mga bagay na namatay sa iyo, kayang buhayin ni Jesus. Namatay na ba ang mga pangarap mo? Namatay na ba ang relasyon mo? Namatay na ba ang pagtitiwala mo? Anuman ang namatay sa iyo, Jesus can resurrect it back to life again. Ang sabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. I am the resurrection and the life. 1 Kabanatang 11, talatang 25, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Kaagapay, anuman ang kalagayan mo ngayon, maaring patay na ang pagmamahal mo, maaring patay na ang mga pangarap mo, maaring patay na ang kagalakan mo, kayang buhayin yan ni Jesus. All because of His words. Ang isang napakadakilang sinabi ni Jesus ay matatagpuan sa John chapter 14 verse 6. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kagapay, sinasabi sa iyo ngayon ni Jesus, siya ang daan. Anuman ang pangangailangan mo ngayon, siya ang daan. Nangangailangan ka ba ng kapayapaan? Siya ang daan. Nangangailangan ka ba ng kagalakan? Siya ang daan. Nangangailangan ka ba ng pagmamahal? Siya ang daan. Nangangailangan ka ba ng pagmamahal? Siya ang daan. At higit sa lahat, si Jesus ang daan tungo sa ating kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaagapay, lahat ng bagay na ito, kay Jesus mo hanapin. Sabi sa aklat ng mga Hebreo, kabanatang 12, talatang 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at siya ngayon ay nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Sa Diyos ang papuri. At sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan na pinadala ng bawat isang kaagapay natin. Tayo ay manalangin. Panginoon, muli sa oras na ito, pinararangalan at dinadakila ka namin. Kalakip nito ang aming pagpapakumbaba at pag-amin na kami po ay makasalanan. Kami ay maraming pagkukulang. Ngunit ikaw ang aming Diyos na banal, na nagbibigay sa amin ng kalakasan, kapunuan sa bawat kulang ng aming buhay. Panginoon, nagtitiwala po kami sa inyo sa araw na ito. Maraming salamat po at idinudulog namin minsan pa ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay at kapatid. Nilalapit namin sa iyo, Panginoon, si Gloria Di Mayuga. Ang aming panalangin para sa kanya ay protection para sa kanyang buong pamilya at kagalingan din ng sakit sa kanyang likod. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Jimson. Ang aming kapatid na ito ay may panalangin kahilingan para sa kanyang kapatid na si Bebelyn Maclang
ng Malolos, Bulacan na maging maayos po at gumaling na po yung kanyang karamdaman at yung operation ng kanyang tuhod. Panginoon, ipinagpe-pray din namin si Sister Mirna Caballero, Panginoon, na ang aming kapatid na ito ay mayroong kahilingan sa inyo na yung tao na yung tao na nakautang po sa kanya ay naway matouch yung kanyang puso at makipag-usap, Panginoon, sa kanila. Lord, alam namin na walang imposible sa inyo kahit sa mga ganitong kaparaanan, sa ganitong mga sitwasyon, Panginoon, ay kinauugnay ninyo ang inyong mga anak. Dalangin din namin kay Mami Evelyn Magtunaw, Panginoon, ang full recovery sa kanyang pinagdaanang karamdaman. Lord, inaangkin namin yan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang mabilis na kagalingan ni Mami Evelyn Magtunaw. Lord, pinagpe-pray din namin sa oras na ito si Noemi Ronario, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay ma-approve na po yung kanilang visa sa Australia. Kasama po si James Patrick at nawa po ay ma-approve lahat ng kanilang papers, yung kanilang mga documents sa kanilang application. Lord, pinagpipray din namin si Mady Platon. Ang kanyang panalangin po ay maipasa yung final exam ni Gladys Joy sa college, Lord, at makagraduate po siya sa kanyang pag-aaral this coming June. Lord, patuloy namin pinagpipray si Sol Lazo. Ang panalangin po namin para sa kanya ay safety ng kanyang anak sa Qatar. Patuloy din namin dinadalangin sa inyo si Sister Corazon Holandes, Lord. Miracle healing para sa mga may karamdaman po ang aming panalangin sa araw na ito para sa kanya. Lord, ganun din si Marlene Rodriguez, good health, guidance, and provision, karunungan din, Panginoon, para sa kanyang pagdedesisyon sa kanya at sa kanyang family. Lord, pinagpipray din namin si Claire, peace of mind and kaayusan ng kanyang puso at damdamin sa anumang araw-araw na kanya nararanasan, Panginoon. Bigyan niyo siya ng katatagan sa kanyang pananampalataya. Patuloy din namin pinagpipray si Brother Engineer Romar David na nagtatrabaho po sa barko sa ibang bansa. Panginoon, ingatan niyo siya lagi. Huwag niyo po siyang pabayaan, lalo na po sa anumang panganib o anumang karamdaman, Panginoon. Lord, bigyan niyo siya ng kalakasan at proteksyon. Patuloy din namin pinagpipray ang aming kamanggagawa, Pastor Rogelio Algas, dyan po sa Dulao, La Union. Patuloy niyo siya ingatan, samahan ng kanyang buong pamilya, ang Algas family, Panginoon. Pinagpipray din namin si Pastor Jose Pagar ng Pilgrim Baptist Mission dyan po sa San Manuel Norte, Agoo, La Union. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, kasama ang kanyang buong pamilya, ang Pagar family. Lord, inilalapit namin ang nalalapit po na gawaing ito, yung Vision School, this coming May 21 to 23, nagaganapin po dyan sa isang simbahan sa Balaok, Santo Tomas, La Union, dyan po sa Calvary Christian Church, sa pangunguna po ni Pastor Israel Yobrera. Panginoon, kayo pong magbigay ng katagumpayan sa gawain ito at nawa yung mga dadalo, Panginoon, ay magkaroon talaga ng pagbabago at lumalim palalo sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Pinagpipray din namin ang gaganapin po na family camp ng Santo Cristo Gospel Church dyan po sa Santo Cristo, City of San Jose del Monte, Bulacan, na ginaganap po nila ngayon dyan po sa Batangas, Panginoon. Samahan nyo sila at patuloy na pagtagumpayin ninyo ang kanilang family camp. Ngayon po yung last day nila, Panginoon, sa pananatili po dyan sa Lemery, Batangas, sa pangunguna ni Pastor Ram Flores at buong leaders ng SCGC Church, Panginoon.
Lord, maraming salamat at itinataas din namin ang gawain ng Jesus Saves Ministries this coming May 15, yung kanilang Pastors and Leaders Conference na gaganapin po dyan sa Pampanga. Panginoon, ay pagpalain nyo rin ang inyong mga lingkod, Pastor Hostino Carion and Pastora Reina Carion, Panginoon, ang mag-asawang ito, na patuloy nyo silang bigyan ng kalakasan at proteksyon sa kanilang paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po sapagkat alam namin na kayo ang aabot sa lahat ng mga panalangin kahilingang ito, Panginoon. Lord, pinagpe-pray ko ang bawat kaagapay ko ngayong araw, ngayong linggo, Panginoon, bago po ang pagpunta namin sa kanya-kanyang iglesia o kanya-kanyang simbahan. Panginoon, ngayon pa lamang ay ihanda nyo na po ang aming mga buhay sa aming paglilingkod, sa aming pagsamba sa inyo, Panginoon. Naway mapapurihan namin kayo at maging mabangong samyo, Panginoon, sa inyong harapan ang aming mga gagawin, activities man ito, program sa aming simbahan ay magbigay sa inyo ng kapurihan. Panginoon, maraming salamat po sapagkat tinugon nyo na po kami according to your will sa aming mga buhay. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. May harding mapananalangin. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. At para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.